Magandang umaga po. Walang takot na ibinunyag ni Senador Bong Revilla sa kanyang privilege speech kahapon sa Senado ang umano'y tangkang pag-iimpluwensya sa kanya ni Pangulong Noynoy Aquino sa gitna ng corona impeachment trial noon. Marinding itinanggi ng Senador na wala siyang anumang kinalaman sa pork barrel scam. May news to go si Ruth Cabal. Kuha raw ito ni Senator Bong Revilla kay Noy Transportation at ngayon Interior Secretary Mar Rojas sa kalagitaan ng corona impeachment trial noong 2012. Kinuha ko po yan gamit ang aking cellphone nang ipagmaneho ako ng aking driver na si Boy Pickup, Secretary Mar Rojas. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Revilla na inimbitahan daw siya noon ni Rojas sa bahay niya sa Cubao. Pinaiwan daw ang mga sasakyan at mga kasama niya bago siya dinala ng kalihim sa bahay pangarap, ang official residence ni Pangulong Aquino na nasa Malacanang Complex. Pinakita rin niya ang plakang number 6 na pang-cabinet secretary na inalis daw sa sinakyan nila bago pa man ang biyahe. Ipinatanggal niya ang kanyang plaka. Kaya pala sa likod ako pinaupo ay para sa pagsilip ng gwardiya na hindi ako makita at magmukhang mag-isa lang siya at walang kasama. Sa Malacanang, nakapulong daw niya bukod kay Rojas si Budget Secretary Butch Abad at mismong Pangulo tungkol sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Bumangka si Secretary Mar tungkol sa mga dahilan kung bakit dapat ma-impeach si dating Chief Justice Corona. Nagulat ako nang sinabi sa akin ng Presidente, "Pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach." Sabay sunod naman si Secretary Butch Abad, "Magtulungan tayo, Senador. Aminin ko sa inyo, ako ay nabigla dahil sa tila dinidiktahan ako ng Pangulo. Kaya ang naging sagot ko na lang, Mr. President, I will do what is right." Isa si Revilla sa mga bumoto para i-convict si Corona noon. Tanong niya ngayon, Tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona, ay kailangang makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independyente? siniwalat niya ito sa takot daw na gawin din ang umano'y pang-iimpluwensya ng palasyo. Sa hinaharap naman niya at ng dalawang iba pang senador na reklamong plunder sa ombudsman, kaugnay ito sa pangungumisyon niya umano ng mahigit 200 milyong piso nang maglaan siya ng pork barrel sa mga peke umanong NGOs na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. Minaliit niya ang mga ebidensya na ayon daw sa Justice Department ay trak-trak. Ito po ang sinasabi nilang isang truck ng ebidensya. Ito pala'y truck-truckan lang ng bata. For the record, Mr. President, I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers, nor Janet Lim Napoles. I have no dealings and transactions with them. Pinakita rin ni Revilla ang tatlong klase ng pirma sa mga dokumentong may kinalaman daw sa pork barrel scam. Pero wala raw siyang kinukumpirma na kanya ang mga ito. Paalala pa niya, inamin na rin naman ni pork barrel scam whistleblower Ben Hurluy na namimeke ang huli sa mga dokumento. Eto palang si Ben Hurluy ay si Boy Pirma. Sa halip na kasuhan dahil sa pag-aming pineke nila ang mga pirma ng mga mambabatas, mas pinili nilang gawin itong testigo laban sa kung sino-sino para lamang mabuo ang kanilang planong wasakin ng inyong lingkod at mga taong sa tingin nila ay magiging tinik sa lalamunan nila sa 2016. Posible aniyang ang pagdawit sa kanya sa pork barrel scam ay dahil naging matulog noon na pwede siyang maging presidential candidate ng Partido Lakas. Pinanggit niya ring nagsimula ang umano'y panggigipit nang hindi niya suportahan ang kandidato ng Pangulo sa pagkagobernador ng Cavite na si Ayong Maliksi. Di rin daw niya naging Chief of Staff o Chief Political Officer ang dawit din sa pork barrel scam na si Attorney Richard Cambe. Nawala raw sa bansa noong panahong inabutan umano si Cambe ng pera batay sa records ng pasaporte nito at ng airline. Daddy, eto na po. Pinaglalaban ng katotohanan. I have already accepted whatever fate has in store for me.
I have already accepted this political persecution, and I will face whatever comes next. I'm away lang. Excuse me. Naawa lang. Yes, I'm proud of him. Bukod sa ama, dumalo rin ang ibang kaanak at kaibigan ng senador. We are supportive of him. Kung saan man to papunta, basta nandyan kami. Sana po maunawaan ng mga kababayan natin yung mga sinabi niya. I know na hindi nila gagawin yung mga akusasyon sa kanila. Matagal ko na silang kilala. Dapat lang na wag tayong maghuhusga muna hanggat hindi napapatunayang may kasalanan talaga ang tao. I'm kinda emotional. Bago nito, kinaladkad na rin sa issue ang corona impeachment trial ng isa pang sinasangkot sa pork barrel scam na si Senator Jinggoy Estrada. Sa isang privilege speech din niya, binulgar na may pondo umano ang ehekutibo na inilaan para sa mga proyekto ng mga mambabatas. Nilinaw na ng palasyo na binigay ang pondo pagkatapos ma-impeach si Corona. Ruth Cabal, GMA News.